Actually, pagkatapos namin dito, dediretso kami ni Mireya sa private resort na nasa Visayas. Private plane ng sasakyan namin. Bakit? Gusto niyo bang sumama? Nakangiting sagot ni Rovan kay Jonas. Samantalang hindi naman makapaniwala si Mireya sa narinig. Private resort? Pagkatapos ng event na ito, dediretso sila sa Visayas para magbakasyon? Wow! Si Rovan na talaga ang pinakamayaman sa lahat. Han, magbabakasyon tayo? I mean, bakit biglaan? Hindi mo to nabanggit kanina ha? Hindi mapigil ang sabat niya. Han, matagal na natin plano to. Nawalan ka ng alaala kaya siguro hindi mo na maalala ang mga plano natin before. Sagot naman kaagad ni Rovan sa kanya. Pigil niya tuloy ang mapangiwi. Shucks, bakit ganito na lang palagi ang mga katwiran ng lalaking ito? Palagi na lang itong sinasabi na nawalan daw siya ng alaala. Ano ba talagang drama ng Rovan na to? At bakit kailangan itong gumawa ng mga ganitong klaseng alibay? Ganun ba? Okay, sige, pero paano mga dadalhin nating mga gamit? Tanong niya ulit. Hindi naman sa ayaw niyang magbakasyon pero parang ganun na nga. Ibig sabihin kasi nito, habang nasa bakasyon siya, tsak siyang mas masusolo nilang dalawa ni Rova ng isa't isa. Ibig sabihin palagi silang magkasama. Nang silang dalawa lang. Mabuti sana kung sasama sila Jonas at Leticia. So, paano ba yan bro? Sasama ka? Or hindi? If hindi naman, ayos lang, kaming dalawa na lang ng honey ko. Ang aalis mamaya. Muling wika ni Rovan dito, nakipagsukatan pa ito ng tingin kay Jonas bago muling nagsalita. I understand na masama ang loob mo. Dahil sa kwintas but better luck next time na lang. Ang kwintas na yun ay para lang sa mahal kong si Mireya. Nakikita mo ba? Bagay na bagay sa kanyang kwintas. She looks like a goddess and I really love it. Buong pagmamalaki na bigkas ni Rovan, lalong nagitngit ng kalooban ni Jonas sa narinig. Hindi niya akalain na ganito kakapal ang mukha ni Rovan para ipamukha sa kanyang mga ganitong usapin. Harap-harapan. Harap-harapan na nitong inaagaw sa kanya ang kanyang nobya. Ilang araw pa lang pero grabe ang ginawa ng kaibigan niyang ito sa kanya. Kaya naman hindi siya papayag na tuluyan nitong masolo si Mireya. Kahit na marami siyang nakabinbin na trabaho sa opisina, sasama't sasama siya sa bakasyon na to. Wala na siyang tiwala pa kay Rovan. Wala din siyang tiwala kay Mireya, lalo na't kapansin-pansin na mukhang wala talaga itong maalala. Para kay Mireya, mukhang si Rovan na talagang nobyo nito which is masakit yon sa panig niya. Kung alam niya lang na mangyayari to. Sa umpisa pa lang, hindi na sana siya nagloko pa. Hindi na lang sana niya pinatulan pa si Leticia. Or kung pinatulan niya man, hindi na sana niya pinalalim pang relasyon niya sa babaeng yun. Ngayon mukhang nagkandaleche-leche na yata ang lahat dahil sa mga nangyari. Hindi niya tuloy malaman kung ano ba talaga ang pwedeng gawin at anong hakbang ang dapat gawin para muling makuha niyang babaeng iniibig kay Rovan. Yes, of course. Sasama ko bro. Hindi pwedeng hindi. Seryosong sagot ni Jonas. Lihim na natawa si Mireya, lalo nang mapansin niyang pasimpleng pagtitig sa kanya ni Jonas. Okay, no problem. Kakain kami ng dinner. Gusto niyo rin bang sumabay sa amin? Muling wika ni Rovan. Halata na sa boses nitong pang-uuyam pero ayaw na yung pansinin pa ni Jonas. Willing na siyang ibaba ang pride niya, alang-alang kay Mireya. Sure, tamang-tama. Nandyan na si Leticia. Sagot nito. Yes, sakto dahil nagbalik ng babaeng mga agaw. May matamis ang ngiti naglalakad palapit sa kanila at nang tuluyang makalapit, lumingkis kagad to sa braso ni Jonas. I am sorry darling. Nandito rin pala ang wife ni Mr. Chua. Nagkausap kami saglit kaya medyo natagalan ako ng konti. Hinging dispensa nito. No worries, ayos lang. So let's go? Seryosong sagot ni Jonas. Mabilis namang humawak si Mireya sa braso ni Rovan kaya muling nakaramdam ng matinding selos si Jonas. Hanggat maaari ayaw niya sanang makitang ganito kasweet ang dalawa. Pero ano pa nga bang magagawa niya? May amnesia si Mireya at wala itong maalala. Pampalubag loob na lang ni Jonas na alam niyang kapag nagbalik ang alaala ni Mireya, tsak naman siyang babalik kaagad to sa kanya. Mahal siya nito at hindi kayang mabuhay ni Mireya nang wala siya. Han, here. Tikman mo to. Masarap to. Buong lambing at parang isang ulirang boyfriend na wika ni Rovan. Sabay subo kay Mireya ng pagkain. Kahit na naiilang si Mireya sa matinding kasiwitan na pinakita sa kanya ni Rovan,
Buong puso niyang tinanggap ang pagsubo nito. May audience na nanunood sa kanila at walang iba kung hindi sila Jonas at Leticia. Ang sarap naman nito, honey. Nakangiti niyang wika. Sumandok din siya sa pagkain gamit ang kutsara at sinubuan din si Rovan. Siguro kung minanonood lang sa kanila na ibang tao maliban kina Leticia at Jonas, isipin ng mga to na magnobyo talaga silang dalawa ni Rovan at sobrang sweet nila sa isa't isa. Thank you, Han. You're the best honey in the world. Nakangiting sagot naman ni Rovan sa kanya. Feeling tuloy ni Maria bigla siyang nakaramdam ng kilig. Gosh, ano ba to? Bakit ganito? Bakit walang kahirap-hirap at napakabilis lang sa kanilang dalawa ni Rovan ang maging sweet sa isa't isa? Samantalang kabaliktaran naman ang nararamdaman ngayon ni Jonas. Nagagalit siya sa mga nasasaksihan pero wala siyang magawa. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Mireya na isang pagkukunwari lamang ang lahat at hindi naman talaga si Rovan ang nobya ng dalaga kung hindi siya at siya lang. Darling here, say wika naman ni Leticia. Gusto niyang sumabay sa trend na subu-subuan portion. Kaya lang sobrang mainit ang ulo niya kaya tinabig niyang kutsara na may lamang pagkain na nakaumang sa bibig niya. I'm full. Kung gutom ka, kumain ka. Paasik niyang wika sa dalaga at pagkatapos niyang sabihin yon, mabilis na siyang tumayo. Sa labas na muna ako. Malamig ang boses na muling wika niya bago siya naglakad palabas ng restaurant. Pagdating sa labas, mabilis niyang dinukot ang sigarilyo sa kanyang bulsa at kumuha ng isang stick. Sinindihan at ilang saglit lang, wala na siyang ginawa kundi ang bumuga at humitit ng usok ng sigarilyo. Shit! Hindi niya maiwasang bulong sa kanyang sarili. Naupo siya sa isang bench na nakita niya at pasabunot na hinawakan ng kanyang buhok. Galit siya. Ilang araw na siyang galit dahil sa mga nangyayari. Aminado na siya sa kanyang sarili na nagkamali siya at ang pagkakamaling yon ay hindi niya na alam kung paano pa maitutuwid. Darling, nasa ganung ayos siya nang marinig niyang pagtawag ni Leticia sa pangalan niya. Sinundan pala siya nito kaya napaayos na siya ng upo. Anong ginagawa mo? Bakit hindi mo ko inintay sa loob? Seryosong tanong niya dito. Tapos nang kumain sila Mireya at Rovan at umalis na sila. Sagot naman kagad nito. Lalong nagngit-ngit ang kalooban niya sa galit. Gumagawa talaga ng paraan nitong si Rovan para masolong nobya niya si Mireya. Shit! Umalis? Hindi ko sila napansin dito sa labas. Paano sila nakaalis? At saka, bakit ngayon mo lang sinabi? May halo sa boses na tanong niya dito. I am sorry, Jonas. Alam kong nasasaktan ka sa mga nakikita mo between Rovan and Mireya. Pero feeling ko naman mahal nilang isa't isa eh. Paano kaya kung hayaan mo na lang sila? Sagot naman ng dalaga sa kanya. Isang matalim na pagtitig ang ipinukol niya kay Leticia bago inisang hakbang ang pagitan sa kanilang dalawa at mariintong hinawakan sa magkabila ang balikat. Tandaan mo, isa ka lang laruan sa akin kaya wala kang karapatang sabihin sa akin yan. I love Mireya at hindi ako papayag na mapunta siya kay Rovan. Galit niyang wika dito. Napansin niyang mga luha mula sa mga mata ni Leticia. Nakikita niyang sakit na nakaguhit sa mga mata nito, kaya mabilis niya itong nabitawan. Alam ko naman yun eh. Jonas, hindi ka sa akin dapat magalit. Nakalimutan mo na ba? Sa'yo galing lahat ng desisyon na to. Tinuro mo si Rovan na girlfriend niya. Kaya walang dapat sisihin sa mga nangyari kung hindi ikaw lang din. Umiiyak na wika ni Leticia. Hindi mapigilan ni Jonas na maikuyom ang kamaon niya. Oo, kasalanan niya ng lahat-lahat. Dahil sa kahangalan na nagawa niya, ang babaeng kanyang iniibig ay mukhang tuluyan nang nawala sa kanya. Sa naisip niyang yun, dahan-dahan siyang bumitiw kay Leticia. Parang hapong-hapo na muli siyang naupo sa bench habang nakakuyom ang kamao. Hindi niya na kaya ang sakit. Hindi niya na kaya nakikita na basta na lang hawak-hawakan ni Rovan si Mireya. Nobya niya to eh. Mahal niya si Mireya. Samantalang si Leticia naman ay hindi maiwasan na makaramdam ng matinding sakit ng kalooban dahil sa mga nasaksihan. Walang duda, mahal na mahal nga ni Jonas si Mireya at kahit na ano pa nga sigurong gawin niya, hindi siya nito kayang mahalin. Pero hindi siya papayag na habang buhay siyang magiging talunan. Basta nasa piling lang ni Rovan si Mireya, alam niyang darating din ang araw na makakalimutan din ni Jonas ang babaeng yon. Alam niyang darating din ang araw na siya na ang mamahalin ni Jonas. Kailangan niya lang maghintay. Kailangan niya lang ng matinding pasensya. Mahal niya si Jonas at wala siyang plano na sumuko.
Sakay ng private plane na pag-aari din mismo ni Rovan, tumulak silang apat patungo sa pag-aaring private resort ni Rovan sa Visayas. Actually, pwede naman na sana ang chopper pero dahil gusto ni Rovan na maging komportable si Mireya sa biyahe, kaya mas pinili niya na lang ang private plane. Drinks, foods, or kahit na ano paman, pwede kayong mag-utos sa mga steward na nakantabay sa atin. Wika ni Rovan kina Leticia at Jonas. Of course, inaasahan niya na sasama talaga tong si Jonas sa bakasyon na ito dahil alam ni Rovan na hindi na nito kayang ipagkatiwala sa kanya si Mireya. Ayos lang naman din sa kanya yon. Okay nga sa kanya yun eh. As long as hindi gagawa ng mga bagay si Jonas na hindi niya magugustuhan. Magkaibigan pa rin naman sila. Pero once na makita niyang hinaharas nito si Mireya, abat ibang usapan na yon. Thank you bro, ayos lang kami. Mabilis lang naman ang magiging biyahe natin at siguro sa villa na lang kami kakain. Seryosong sagot naman ni Jonas. Villa? Well, I am sorry bro but I think ang rest house ang kaya kong ipagamit sa inyo. Galing sa isang aksidente si Mireya at hindi makakabuti sa kanya na may ibang nakakasama sa loob ng villa. Nakangiting sagot niya kay Jonas. Pagkagulat naman ng kaagad na gumuhit sa mga mata ni Jonas dahil sa naging sagot na yun ni Rovan. Hindi siya papayag, kaya nga siya sumama dahil gusto niyang bantayan si Mireya mula sa mga kamay nito pagkatapos maghihiwalay pala sila ng tahanan. Bro, kung ganito din lang naman pala, dapat pala hindi mo na kami niyaya sa bakasyon na to. Seryosong sagot ni Jonas sa kaibigan. Bro, hindi ko naman kayo pinilit ha. Kusa kayong sumama at saka ayaw mo ba nun? Magkakaroon kayo ng privacy ni Leticia. At ganun din kaming dalawa ni Mireya. Wala naman sigurong problema yon, hindi ba? Nakangising sagot naman ni Rovan dito. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa lalamunan ni Jonas. Hindi niya na naman akalain na mukhang maiisahan na naman siya ng kaibigan niya. Don't worry bro. Sa ibang mga activities, magkakasama pa rin naman tayo eh. Sa tirahan lang talagang hindi pwede dahil gusto ko makapagpahinga ng maayos si Mireya. Lalo na't galing siya sa isang aksidente. Hope you understand. Seryosong muling wika ni Rovan at sa mismong harapan ni Jonas. Hinawakan itong kamay ni Mireya at dinala sa labi. Kagat ng umiting pa nga ni Jonas dahil sa matinding selos. Feeling niya sobrang sikip ng puso niya at kung kaya niya lang labanan tong si Rovan kanina niya pa sana yung ginawa. Darling, I think naman na tama si Rovan eh. Mas maganda na sa rest house tayo sa villa sila. Isa pa, pagmamayari niyang nasabing resort at lahat ng pwedeng gawin magagawa niya. Nakangiting singit naman ni Leticia. Napansin marahil nito na nag-uumpisa na namang uminit ang discussion sa pagitan ng dalawang magkaibigan. At dahil na naman yon kay Mireya, lalo tuloy lumala ang inggit na nararamdaman ni Leticia. Hindi niya alam kung ano bang meron kay Mireya at kung bakit na pinag-aagawan ng dalawang lalaki. Samantalang siya, heto, patuloy na namamalimos sa kakarampot na atensyon mula kay Jonas. Siya nga ang kasama ni Jonas pero na kay Mireya naman ang mga mata nito. Napaka-unfair naman yata ng kapalaran sa kanya. Samantalang si Mireya naman ay tahimik lang na nakikinig sa pag-uusap sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Wala siyang balak na sumabat. Naiinis siya dahil hindi niya din talaga feel na makasama sila Jonas at Leticia sa bakasyon na to. Sa tuwing nakikita din niya ang pagmumukha ni Jonas, nag-uumpisa na ding uminit ang ulo niya. Siguro dahil sariwa pa sa puso't isip niya ang panloloko na ginawa nito sa kanya. Imagine sa 3 taon na magkarelasyon sila, dalawang lalaking ito, 2 taon pa lang siyang niloloko. Hindi ba't sobrang salawahan ng loko? Katakot-takot na pakikipaglaban ng ginawa niya sa ina nito pero wala din naman palang kwenta ang lahat. Sayang lang ang effort niya. Han, gusto mo bang mahiga? May private room ang plane na to. Pwede kang magpahinga doon. Naputo lang sa kaunting pagmuni-muni si Mireya na biglang nagsalita sa Rovan. Seryoso siyang napatitig dito kasabay ng tipid ng ngiti sa labi. Pwede ba? Parang napagod kasi ako eh. Saka inaantok na ako. Bakit ba kasi kailangan gabi tayo kung bumiyahe? Kunwari nagrereklamo niya dito. Pagkatapos nilang kumain kanina, dumaan lang sila ng bahay pagkatapos tumulak na sila. Patungo sa airport at sumakay nga dito sa private plane. Akala niya nga hindi nasasama sila Jonas at Leticia. Pero sadyang makakapal talaga sigurong mukha dahil humabol pa talaga ang dalawa. I am sorry, Han. Excited kasi akong ipakita sa yung resort na nabili ko.
at hindi na ako makapaghihintay pa para makita mo yon. Huwag ka nang mainis sa akin. Nakangiting sagot naman ni Rovan sa dalaga. Hinawakan pa nito sa kamay si Mireya at inalalayan na makatayo. Wala na nagawa pa si Mireya kundi ang magpatianod na lang. Sino ba naman siya para tanggihan ng isang lalaking kagaya ni Rovan? Isa pa may audience na nanonood sa kanila, kaya dapat lang na maging sweet din siya kay Rovan. Baka sakaling tabla ng konsensya at inggit si Jonas. Gusto niya rin kasi na sanang ipamukha kay Jonas na siya lang naman ang sinayang nito. Bakit kailangan pang pumasok ng private room? Saglit lang naman ang biyahe na ito ah. Baka sang inis sa boses ni Jonas nang bigkasin nito. Papasok na sana sila Mireya at Rovan sa nasabing kwarto ng private plane nang bigla itong pumalag. Pigil tuloy ni Mireya ang mapangiti. Naisip niya lang, huwag sabihin ng Jonas na to na tinabla na ito ng pagsiselos. Abat kung totoo yan talagang matutuwa siya. Maramdaman man lang ng Jonas na itong sakit at bigati na ipinaranas sa kanya noon nang nalaman niya na may relasyon to kay Leticia. Bro again, this is between me and my girlfriend Mireya. Wala ka na dun. We have everything inside this plane. Mag-request ka na lang sa mga steward na kasama natin. Nakangiting sagot naman ni Rovan sa kaibigan. Pagkatapos noon, muli niyang inalalayan si Mireya hanggang sa makapasok na nga sila sa loob ng private room. Samantalang si Mireya naman hindi niya maiwasang matulala sa kanyang nakita. Liban sa hindi siya makapaniwala na may kwarto din palang private plane na to, talaga namang napakaganda rin. May malapad na kama at feeling niya'y nasa isang hotel siya. Wow, ang yaman mo talaga, Rovan. Hindi niya mapigilang bulalas. Oo, mayaman din naman si Jonas pero dahil ayaw sa kanya ng mga magulang nito, naging limitado lang ang pamamasyal nilang dalawa. Kadalasan kumakain lang sila sa mga restaurant sa tuwing nagdi-date, nanonood ng sine or hindi kaya namamasyal sa park. Samantalang si Rova naman puro mga magagarbong mga bagay ang pinapakita sa kanya. Mga bagay na hindi niya akalain na nag-e-exist pala. Ramdam niya tuloy ang pagiging hampas lupa doon. Kung hindi pa siguro dahil dito kay Rovan, hindi niya mararanasan ang ganitong karangyaan ng mga ganitong bagay. Lalo na nang isuot nito sa kanyang kaninang mamahaling kwintas. Ang kwintas na napanalunan nito sa bidding kanina na mas mahal pa yata kumpara sa buhay niya. Kung pwede nga lang hubarin yun at itago sa pinaka-safe na lugar, ginawa na sana niya eh. Kaya lang kabilin-bilin na nitong si Rovan sa kanya na huwag niya daw uhubarin. Kaya sino ba naman siya para hindi sundin to? Tatanggi pa ba siya gayong grabing effort na ipinapakita sa kanya? Walang-wala sa kalingkingan ni Jonas ang effort na ipinapakita sa kanya ngayon ni Rovan. Han, hindi mapigilang mapapitlag ni Mireya sa gulat na bigla na lang pumulupot ang dalawang braso ni Rovan sa bewang niya kasabay ng pagdampi ng labi nito sa may punong tenga niya. Kakaibang kilabot ang kaagad na lumukob sa buod niyang pagkatao. Gusto niya sanang sawayin si Rovan pero huli na. Hindi na siya nakapagsalita pa lalo na't bigla na lang kasi nitong inangkin ang labi niya. Heto na naman ang kakaibang damdamin na muling lumukob sa buo niyang pagkatao habang angkin ni Rovan ang labi niya. Para itong isang uhaw na leon na bigla na lang ginalugad ang loob ng kanyang bibig gamit ang sarili nitong dila. Hindi niya pa nga mapigilan ang mapasinghap na bigla na lang din siyang buhati ni Rovan at habang magkalapat ang kanilang mga labi, dinala siya nito sa kama. Dahan-dahang ibinaba. Hindi niya alam kung ano bang meron kay Rovan dahil basta na lang din siyang tinugon ang halik nito. Napakapit din siya sa braso nito na para bang umaamot siya ng konting lakas. May kung anong bagay siyang naramdaman sa kanyang sarili na hindi niya rin maintindihan. Lalo nang maramdaman niya na mas lalong lumalim ang halik ni Rovan sa kanya. Mas naging mapusok, mas naging mapaghanap. Nagpapalitan na sila ng laway pero kahit isa sa kanila hindi malang nakakaramdam ng kahit na konting pandidiri. Namalayan na lang nilang dalawa na pareho na unti-unti na silang kinakain ng matinding pagnanasa sa isa't isa. Ni hindi na din nila naisip pa na nasa labas lang pala sila Jonas at Leticia. Hinihintay ang muli nilang paglabas. Rovan, you're so beautiful, Mireya. You know how much I want you. Seryoso nitong bigkas kasabay ng pagdampi ng labi nito sa leeg niya. Muli hindi mapigilan ni Mireya na mariing maipikit ang kanyang mga mata. Shucks, ang virgin niyang katawan ay tuluyan na din yatang binuhay ni Rovan ang pagnanasa.